Tayo po ay magsitayo. Basahin ko lang po ang kanyang salita sa mga ngaral 12, 7 at 14. Sabi po dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuturo niya sa mga tao. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasabihan at ito ay sinubok kung ito'y totoo. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang lahat ng gawin natin ay hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buong isang linggo. Salamat po sa patuloy na pagpapala, sa gabay at patnubay, Ama. Purihin ka, O Diyos. We glorify, O God. We magnify your name, Jesus. Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na mapagpatawad. Give us the broken and contrite spirit, for God will not despise us. Patuloy, Ama, ikaw po ang siyang aming mapapurihan, Ama. May the power of the Holy Ghost pour upon us, O God. Holy Spirit, we welcome you in our midst sa aming pag-aawitan, Ama. Ikaw po ang siyang maluwalhati. May you open up the windows of heaven to bless you, O God, and to glorify your name, O God, in the name of Jesus. Purihin ka, O Diyos, even the gates of hell shall not prevail in our worship. We magnify you, O God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God is good and all the time. Amen. So tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng papuri sa ating Diyos. Maaari po ba na batiin natin ang bawat isa, kamayan natin ang ating mga kapatiran, batiin natin ang bawat isa. Sa gabi purihin ka, umaga tanghali. Sa gabi purihin ka, walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Awitan po natin ang ating Panginoon. Tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga,
aabutin mo sa aming mga buhay. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabik na uuhaw sa presensya mo. Hindi ko na mapipigil, damdamin kong ito. Ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magbabad sa presensya mo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Nasasabik na uuhaw sa presensya mo. Hindi ko na mapipigil, damdamin kong ito. Ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo.
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Likha'i dulukod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakita ka. Kami iyong likha'y lumulukod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakita ka. Nararapat ka sa papuri. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy na namin pinupuri at inataas sa aming kalagitnaan. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y lumulukod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakita ka. Kami luluhod, Panginoon. Kami ay lumulukod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakita ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
and heart's desire at this moment, O God. Iudulog namin sa inyo, Panginoon, lahat ng aming mga pangangailangan, O God, lahat ng aming mga worries in life, O Lord. We surrender in your feet, Father. Gaya nga, Panginoon, nung napag-aralan namin kanina, contentment and peace na nagmumula sa iyo, O Diyos, sa lahat ng nangyayari sa aming paligid, sa lahat ng nangyayari sa aming mundo, ano man mangyari sa aming buhay, Lord, naroroon ang kagalakan na nagmumula sa iyo, O God. Naroroon ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Naroroon ang kalakasan na patuloy na magbuburi, patuloy na maglilingkod, patuloy na magtitiwala, Panginoon, sa iyong mga pangako. Napakabuti mo, O Diyos. Hindi man namin alam ang hinaharap, Lord, but we have our faith in you, O Lord Jesus, the perfecter and finisher of our faith, Father God. Oh, hallelujah. Napakabuti mo. Samahan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw. It is only by your grace, Father God. It is only by your might. Kaya kami nakakatayo sa iyong harapan, Panginoon. Apart from you, Lord God, we are nothing. Walang-wala kaming maihaharap dahil sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan. But thanks be to our Lord Jesus Christ sa pagdalak ng dugo niya na aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kami, Panginoon, nakakapagpuri sa iyo, nakakapagbigay ng matataas na pagsamba dahil sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong katapatan, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, karapat-dapat. Papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tanggapin mo, Lord, lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, dako po tayo sa mensahe na dadalhin po ni Pastor Melvin. Panalangin po natin siya. Ama, salamat po sa buhay ng aming Pastor Melvin. Patuloy na wisdom, knowledge, O God. May the Rhema word of God flow in us, O Lord. Help us, O God, not to be the hearers, but the doers of your word. Lakaran po namin, Ama, ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Today, last Sunday of the month, and sabi nga itong month natin na to, ito yung ating anniversary month.
So purihin ang Panginoon muli. Isang pagbati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga at happy anniversary. Parang babalikan ko lamang po yung mga pagkakataon na kung saan binigyan ho tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon or kinatagpo tayo ng ating Panginoon. That was 1992. 16 years old po ako noon. Kaka-graduate ko lamang po ng high school. Kumbaga, hayaan niyo po muna akong i-share yung aking mga natatandaang pangyayari nung itinalaga ng ating Panginoon ang ating bahay-sambahan. Natatandaan ko nga po noon, siguro isa rin po sa mga patutuon nito. Ang unang pangalan po ng ating church ay Glowing Glory. Amen po, no? Nanay Soli. Glowing Glory Christian Fellowship. Pero bakit hindi naging Glowing Glory? Purihin ang Panginoon, hindi niya niloob kasi nung panahon na ito ay i-register na ng ating pastor, that time si Pastor Chito, meron na po palang napagmamay-ari ng Glowing Glory. At doon, ang binigay na revelation ay ang Peace of Harvest Christian Ministry. Subukan niyo pong i-search sa Google po yung Peace of Harvest Christian Ministry. Wala pong ibang lalabas kundi ang ating bahay-sambahan. Amen? Kaya talagang totoo. Totoo ang ating church kasi nagmula ang ating church sa simbahan. Natatandaan ko po noon, bago pa ho tayo makarating dito or tayo dinala ng ating Panginoon dito sa bahay-sambahang ito, ay ang unang church or ang unang Sunday service na ginanap po noon ay sa Kentucky. Nako, sa mga bata. Saan kaya Kentucky yung sinasabi ni Pastor ni Brother Migs? Diyan po sa stoplight, alam niyo po yung Sangko, yung talipapa po doon, yung katabihong building noon, yung may second floor, dati po iyang Kentucky Fried Chicken. So doon po kami nag-church. I think mga ilang Sunday lang po yan, Nanay Soli. And then pagkatapos po noon, dumating ang pagkakataon na napagpasyahan ng mga namumuno ng ating Pastor Chito at ng mga namumuno, sila Nanay Soli, nakita yung kabila, yung Rotary Club ng Marikina. So pinaupahan po yon. Isa po sa mga ministry na busy that time, ang mga kalalakihan. Saan yung mga kalalakihan dito? Last week, araw natin, di ba? So, sila yung isa sa mga masisigasig noon. Bakit po? Kasi po, ang church namin that time, or ang service natin that time is, I think, 9 o'clock. As early as 7 a.m., pupunta sila sa bahay nila Sister Pelly. May arkiladong kaming jeep. So, kasama po ang inyong lingkod, dahil bilang isa sa mga kabataan, ang dami ho namin nun eh. Apat ata kami. Si Kuya Jerry, si Kuya Dante, si Kuya Bob. So, kami po yung kakatulong ng mga kalalakihan, magaling sila Kuya Jimmy, na naghahakot ng gamit upang i-set up yung Rotary. Yung lugar na kung saan doon gaganapin yung Sunday service. Hindi pa huuso monoblock nun eh. Yung mabibigat na upuan ho yun. So, isasalansa namin. Tapos, ang sound system po namin nun, ay yung karaoke na ginagamitan ho ng tape. Yun ho ang sound system lang po noon. Tapos, ang praise and worship that time, cassette tape lang din po ang gamit. Kaya nga nauso dati noon, na pag maganda ang boses mo, ang ganda ng boses mo bakit hindi natin i-tape? Ngayon, gawin ho natin yung biro sa mga kabataan, di na nila maiintindihan yun. Di ba po? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na niloob ng Panginoon na dinala ho tayo dito sa Immaculate Conception Hospital. Dati po, ito lang po yung church natin. Hallway po ito, then ito, ward din po ito. Tama, ate, Sister Odi, Tama po, no? Tapos ang inyong lingkod, ang una ko pong ministry, bukod ho sa kabataan, nakasama rin po tayo sa dance ministry. Nasaan dito yung mga tinuruan ko nun? Nanay Soli, si Ate Odi, si Ninang Irma. Ako po ang naatasang magturo ng tamburin sa mga nanay.
That was 34 years ago. Ito po ang challenge, Nanay Soling, Ate Odi, sa 35th. Huwag kayong mag-alala, isasama na natin si Sister Lisa, o maging si Tita Sel, isasama natin si Tita Sel. Purihin ang Panginoon. So, ganun po ang ministeryo ng ating simbahan na talagang every ministry, women's ministry, men's ministry, ang mga kabataan, talagang nagtutulong-tulong, kagaya po sa panahon ho natin ngayon. Sabi nga, parang kailan lang, 34 years na ho tayo, kamakailan lang, 33. At sa susunod na taon, pang ilan? O 35. To sa susunod ilan? 36. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga po, kasapatan kay Kristo, Pilipos 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Kung natatandaan niyo po, noong nakaraang buwan, nung tayo po ay naatasan na magpahayag ng salita ng Diyos, nakita natin doon yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na naroroon ang ating pag-asa. Kaya bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na patuloy, Lord, na dinakon nyo ang bawat isa sa amin na naririto ng may maayos sa kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Dalangin ng bawat isa sa amin, maging ang inyong lingkod, na patuloy na malayang kumilos ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Bigyan ng bawat isa ng karunungan at katalinuhan upang ang lahat ng aming mababasang salita, mga salita mo na maipapahayag ngayong umaga, ay maunawaan po ito ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maipahayag ang salita mo, lalo na po, Panginoon, maipahayag ito ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayong umaga, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng 1 Korinto 15:20 hanggang 28. Ang sabi po dito, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. 26. Ang kahuli-huliang kaaway ng kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Last verse, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon,
ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. At ngayong umaga, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon ay ang ating tagumpay. Sabihin po natin, ang ating tagumpay. Purihin ang Panginoon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang katotohanan sa kasaysayan kung saan maaari tayo magtiwala para sa ating pananampalataya at umasa para sa ating kinabukasan. Habang nagtitiwala tayo sa Kanya at sa Ebanghelyo, ang Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan at ibinalik sa tamang ugnayan sa Diyos. Dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang muling nabuhay na hari, matagumpay na nagahari ng may kapangyarihan at kaluwalhatian. Muli po natin balikan sa verse 20. Ang sabi doon, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Sa verse 27, ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos sa kanyang na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Ngayong araw, ating tignan kung ano ang mga napagtagumpayan ng Haring si Jesus. Una, ang muling nabuhay na Kristo ay nagwagi laban sa bawat kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. Sabi po sa verse 24 to 25, at darating ang wakas, kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig at ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Bilang hari na muling nabuhay sa kaluwalhatian, ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay. Inilagay ng Diyos Ama ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa ni Jesus. Kaya ang muling nabuhay na si Kristo ay may kapangyarihan at otoridad na wasakin ang lahat ng iba pang kapangyarihan at kaaway. Kaya nga 'di ba, every time po tayong nananalangin, lalo na pag merong mga masamang espiritong pumapaligid sa atin, ang ating panalangin, pinagwawakasan ho natin ng sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi may kapangyarihan siya sa lahat ng bagay. Hindi lang basta kapangyarihan, meron siyang authority dito. Kaya niyang wasakin ang lahat ng iba pang kapangyarihan at higit sa lahat, ang kaaway. Kabilang dito ang dyablo at ang mga kampon, ang mga makasalanang tao, at ang lahat ng iba pang masasamang pwersang nagahari sa sangkatauhan ngayon. Kasama na ho dyan yung mga korupsyon. Nilupig na sila ng ating Panginoong Hesus at tiyak ang kanyang tagumpay sa hinaharap. Tayo po bilang mananampalataya kay Kristo, ano nga bang pag-uugali ang dapat na meron tayo kapag nakikipaglaban tayo sa kaaway? Ano nga ba ang ating kaaway? Marami po eh. Minsan, ang sarili din ho natin, nagiging kaaway natin. Alam natin ang katotohanan, pero hindi natin ito nalalakaran. Alam na natin yung tama, parang sinasabi, bawal tumawid dito, wala naman nakabantay, tatawid. Wala namang nakabantay sa U-turn slot, o nakalagay no U-turn, mag-U-turn.
Kaya pag nahuli, di ba? Di mo ba nakita yung sign? Sorry po, boss. Hindi ko ho kasi kayo nakita. Di ba po? So marami, hindi lamang po yan. Lalo-lalo na sa spiritual na aspeto ng ating buhay. At ano rin ang ating pinaglalabanan or ano ang dapat na ugali natin kung meron tayong nakikipaglaban tayo sa kasalanan sa kasalukuyan. Alam niyo po, sa panahon ho ngayon, masyado na hong high-tech eh. Nung araw, ang pagsusugal, makakapagsugal ka lang kung pupunta sa bahay mo yung kubrador. O kaya, pupunta ka sa lugar na kung saan may tayaan. Natatandaan ko po nung bata ako, pag magbe-birthday po ako, itinataya ho yun ng lola ko eh. Tsaka ng lolo ko sa wedding. Yung mga panahon po yun, hindi pa ho kami Kristiyano po nun Disclaimer lang, baka sabihin, uy, pwede pa lang tumaya. Hindi pa po kami nakakilala kay Kristo noon. Ang pag-asa ho namin noon, nasa tao pa. Ang pag-asa ho namin noon, nasa kakayahan pa na kung ano ang meron kami. February 1, o ano yun? 1-1. Di ba po? So, tatayaan yun. So, pagka hindi nanalo, hindi happy ang birthday. Pag nanalo, may spaghetti. Ganun ho nung araw. At kung medyo big time ka, pupunta ka sa casino. Pero ngayon ho, kahit ho nasaan kayo, as long as meron kayong cellphone, as long as meron kayong gadget, may internet, makakapagsugal ho kayo. Marami na ho tayong nakitang nalulon sa sugal. Marami na mga celebrity ang nakita natin, even content creator na nalulon sa sugal sa pamagitan lang ho ng cellphone. Nagle-level up ho yan eh. Pag nalulong ka dyan, nakikibaka ka dyan, so ano ang kailangan mong gawin? Paano mo siya malalabanan? Dapat balik ho tayo dun sa ating pananampalataya. Balik ho tayo kung bakit meron kang pinangsusugal. Kasi hindi ka naman hindi ka makakapagsugal. Makakapagsugal ka ho ba kung wala kang pera? At para magkapera ka, ano ang gagawin mo? Di ba? Either magbebenta ka, or magsasanla ka, or kaya ka nakapagsanla kasi lulon ka na sa sugal. Tandaan po natin hindi mo kailangan lumabas ng bahay. In the comfort of your home, makakapagsugal ho kayo. Marami na ho ako nakitang ganyan. Even sa trabaho po namin. Akala mo busy na nagre-report sa boss, yung pala, nag-scatter na. Scatter po yung isang tawag eh. Yung scatter ho, para ho yung basta tataya ka dyan, parang slot machine. So, tandaan ho natin, computer yan eh. Padadamahin ho tayo niyan. Ganun ho kumilos ang dyablo sa panahon ho natin ngayon. So, paano natin mapaglalabanan yan? Balik tayo sa pananampalataya. Ask tayo ng grasya sa Diyos. Nababalik tayo sa kasalanan, may asawa ka, nakita mo yung ex mo, nilike mo pa. Tapos, do sa comment mo, nag-like din. Patay tayo dyan. Grace ang kailangan natin. Hindi si Grace, Grace ng Diyos. Alisin mo na yun. Hindi i-unfriend mo. Ngayon kung hindi, nakakaya naman kung i-unfriend. Madali naman yun. I-unfollow mo. Kasi binibigyan tayo ng wisdom ng banal na espiritu na ma-discern natin kung ano ang tama at mali. Ang problema, minsan, kahit na naririnig na natin, hindi man ho literal na audible voice, alam mo sa konsensya mo na mali yun, minsan, ngayon lang naman eh. Sa mga nagpapapayat, sa mga nagka-calorie deficit, di ba? Di ba, cheat day. Ganon din ho yun. Kaya ho tayo binibigyan ng wisdom ni Lord upang malaman natin kung ano yung tama at mali. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-decide. Yung nga yung isang maganda sa atin. May free will ho tayo. Kaya pag dumarating tayo sa mga ganitong pagsubok, sa traffic, simple lang.
Breathe, let it go, and let God. May taong nakakasakit na sa'yo, hinga ka lang na malalim. Pikit ka lang. Hayaan mo ang Diyos. Ang bahalang kumilos. Baguhin siya, at the same time, baguhin din ho tayo. Minsan ho kasi natatrap ho tayo dun eh. Pinagpre-pray natin na itong taong to, dapat ganito, ganito, ganyan. Lord, baguhin mo siya. Pero ang tanong, wala bang dapat baguhin sa'yo? Baka mamaya, ang kailangan pala, ikaw muna ang baguhin bago baguhin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya tayo patuloy na nananalangin at magtiwala sa Kanya. Hingi tayo lagi ng grasya sa Diyos. Andiyan ang pagsubok, alam mo na pag pumunta ka doon, maaring may tukso doon, edi huwag ka nang pumunta doon. Ipanalangin mo, Lord, ang aking mga paa, huwag mo po ako dalhin sa ikapapahamak ko. Kaya nga nakakalungkot, di ba? May mga artista nga tayong ganyan eh. May asawa o pumunta ng kondo. Alam mong mali yun eh. Huwag ka nalang pumunta doon. Kahit na sabihin mo, hindi, matatag ako. Pamilyadong tao ko eh. Alam mo nga posibleng magkaroon ng tukso doon. Huwag ka na pumunta roon. Iiwas mo na. Yun yung binibigay na wisdom sa atin ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng talino na huwag na nating ikompormiso yung faith natin. Tatandaan ko, yun yung sinasabi ni Bishop Celso eh. Minsan nagiging risk taker kasi tayo. Yung faith natin masyadong reckless. Bibitch tayo. Kung loloobin ni Lord, next year, 35th year anniversary natin. Kaya ipanalangin ho natin yon. Pero ang top priority na ipanalangin ho natin, building ng church. Kasi wala imposible sa Diyos. Baka sa ika-35th year natin, bukod pala doon sa beach natin, may building pa tayo. Malaki alon eh. Marunong ako lumangoy. Di bale, okay lang. Marunong naman ako lumangoy eh. Kaso, kalikasan yun eh. Kung hindi mo kakayanin yun. Di ba? Minsan, tinuturuan tayo ni Lord. Pwedeng tumanggi. Or pwedeng, kumbaga, alam natin, hindi tama to. Huwag na tayo dito tumuloy. So, ganun po natin lalabanan kung anuman ang ginagawa ng dyablo sa buhay po natin. The more na lumalapit ho tayo sa Diyos, the more na lalo hong siyang nakapokus sa atin. Minsan pababayaan tayo. Napapansin natin, Lord, ang daming pagpapala. Umaapaw ang pagpapala. Minsan, strategy din yan ng dyablo na hindi kanya gagambalain. Hayaan kanyang i-bless ng i-bless ng i-bless ni Lord. Hanggang sa hindi mo alam, natatrap ka na niya. Kasi feeling mo, kaya mo nang bilhin lahat. Kaya nga, di ba, nung mga nakaraang aral natin sa Bible study, itinuturo din doon na pinapakita doon na matuto tayong lumakad sa katuruan ng Diyos. Kasi baka malinlang tayo ng dyablo. Pangalawa, ang muling nabuhay na Kristo ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Sabi po sa verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng tao. Tayo po ba, kinatatakutan ho ba natin ang kamatayan? Sino po dito ang hindi takot mamatay? Magsabi ng amen. Bakit? Kaya natin nasasabi yan dahil alam natin ang ating patutunguhan. Bakit? Kasi tinanggap natin at kinilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangalawang tanong, sino gustong mauna? Wag muna, Lord. Kaya nga lagi nating panalangin, di ba? Lord, kung inyong loloobin, bigyan niyo po kami ng mahabang buhay upang patuloy na magamit mo sa ministeryo. Pastor Archie nga, panalangin, 100 years. Bakit hindi? Kung loloobin ng Lord at may kalakasan pa, bakit hindi? Sa mundo na ating ginagalawan, may retirement age. 60. Kung may extend ata, 65.
Sa ibang bansa ho, kaya sa amin, sa kumpanya namin, yung mga medyo malapit na, nagre-resign. Hindi na nila iniintay yung kanilang retirement. Bakit ho? Kasi may opportunity sa ibang bansa. Ang isang bansa ho na wala hong retirement age ho kasi yung New Zealand. Kaya sila doon nagpupunta. Kasi sino dito ang 60 na? Di ba? Kayang-kaya pa, di ba, Ate Emmy? Kayang-kaya pa eh. Kung tutusin, kaya pa, bata pa yan, malakas pa yan. Kaya kung loloobin ng Lord, kung bibigyan ho tayo ng mahabang buhay, siyempre, ang panalangin ho natin, mahabang buhay na may kalakasan para mas patuloy tayong makapagpahayag na salita ng Diyos. Sabi po sa verse 20 to 23, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muli niyang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit sa bawat isa may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Kahit na makaranas tayo ng kamatayan, tayo ay muling mabubuhay gaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit katapusan or hindi katapusan ang kamatayan, hindi kamatayan ang may huling salita. Natatandaan niyo po sa mga dumalo o nakapanood ng Bible study last week, kung tayo may buhay na walang hanggan, meron ding walang hanggang kamatayan. So mamili ho tayo sa mundo na ating kinikilusan. Ngayon, nakakarangya tayo kasi alam natin para sa sarili natin na lahat ng mga ginusto ko, nakuha ko na. Baka matulad ho tayo doon sa isang lumapit kay Kristo na ano pa bang gagawin ko? Ano sabi doon? Iwan mo ang iyong mga kayamanan. O wala. Mas mahal niya yung mga kayamanan niya. So sigurado yon, magkaroon yon ng kamatayan na walang hanggan. Tayo na kumikilala kay Kristo, merong buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo sa katawang lupang ito na tiyak iyan ay mapangyayari. Hindi man ho natin alam kung kailan. Pero makakaasa tayo na meron tayong buhay na walang hanggan. Darating ang pagkakataon sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, kasama niya tayong babangon at magbibigay ng papuri pagsamba sa Kanya. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kamatayan. Ang walang hanggang kamatayan, walang hanggang parusa, at ang mga bunga ng kasalanan sa kawalang hanggan ay hindi na magiging katotohanan para sa mga nagtitiwala at sumasampalataya kay Kristo. Alam ko po na hindi nyo man po aminin sa akin, dahil ako po, aminin ko po sa inyo, nandun pa rin yung fear na kung kukunin ka ngayon ni Lord. Minsan, lalo na pag ikaw ay pamilyado na, Lord, hindi pa tapos yung mga bata. Lord, ganto ganyan. Pero alam niyo po, sa simbahan ho natin, marami na hong pamilyang ginamit ng Diyos. Natatandaan ko po, that was 1993, si Sister Pengi po, isa po yan sa mga ginamit ng Diyos, yung pamilya nila, ang pamilya ho namin, nung itinatag po ang ating simbahan. At age of 40, siya po ay tinawag na ni Lord. Naiwan si Brother Francis at ang kanyang 4 na anak, si Sister Dayan, si Sister Janet, si Sister Eunice, at si Brother Edget, yung drummer ho natin kanina. Ilang taon ba si Edget noon? I think mga 4 years old ba? 3 taon. Pagkatapos ho nun, siyempre po, single parent. Nagkaroon ho ng sakit si Brother Francis. Sa pananaw ho ng tao, siguro ito yung tamang term. Isang bulate na lang ang hindi pumipirma. Butot balat.
Saksi po ang mga kapatiran dyan. Yan, sila Ate Lisa, sila Nanay Soli. Pero purihin ng Panginoon, nandito pa po ang lakas, oh. Inalagaan ho niyan si Brother Ado, eh. Nauna pa si Brother Ado. Inalagaan niya rin nung nagkasakit si Tito Ray. Nauna pa si Tito Ray. Kaya nga nung may sakit si Daddy, wag mong pagbantayin Tito Francis mo, ah. Kasi ninervous lahat, eh. Parang lahat ng binabantayan niya sa ospital, may pattern. Pero purihin ng Panginoon. Kaya ako nananampalataya ako, anytime tayo tawagin ng Diyos, wag ho tayong mag-alala. Hindi nga sila pinabayaan, eh, yung Dumaran family. Glory to God po, ah. Hindi ho sila pinabayaan. Tingnan nyo naman po, although graduate na rin si Sister Dayan, napangasawa pastor. Ngayon may panibagong pagsubok, di ba po? Hindi nawawala yung pagsubok, eh. Kasi si Sister Janet, di ba po? Nakaasawa din ng pastor. Purihin ng Panginoon, nandito yung kanyang anak. Patuloy na ipinapanalangin ng ating church. Glory to God. Darating ang time, i-declare, zero cancer. Amen ba? Yohan? Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po? Kasi napagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po kamatayan, maging ang karamdaman. Sabi nila, 7 taon din nag-dialysis ang mother mo, no? Opo, eh. Hindi na siya nakarecover, no? Hindi po, pinagaling na siya ng Diyos. Kasi nung time na kinuha siya ni Lord, magaling na siya. Kaya ready na siya sumama kay Lord. Ready na siya sumama kay Dida. Ano man mga pinagdaanan namin, talagang, naku, grasya lang ho talaga ni Lord. Sabi nga nung iba, saan kamay ng Diyos ko kukunin yan? Ako alam ko, kay Kristo Jesus. Bakit? Siya ang aming kasapatan. Purihin ng Panginoon. Di ba po, yun nga yung tinuro kanina sa Bible study. Eh. Paano ka ba nakukontento? Dahil meron kang magandang sasakyan, bahay, maayos sa pamilya, yung ba ang magbibigay sa atin ng contentment? Eh, paano kung wala yung mga yon? Paano na? Si Kristo ay muling nabuhay. Maari nating maranasan ng buhay sa presensya ng Diyos. Ang uri ng buhay na plano niya para sa atin. Sabi po sa Juan 10:10, ang sabi diyan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Sabay-sabay po natin basahin. Buhay na masaganang lubos. Ano nga ba ang sinasabi ng masaganang lubos? Ang talatang ating binasa ay ang isang paghahambing sa pagitan ng dalawang bagay. Ano po yun? Una, yung magnanakaw. Ang layunin ng magnanakaw ay magnakaw, pumatay, manira. Tatlo yan, pero maraming kaparaanan kung paano niya yan magagawa. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, sa Diyos ang galing yan. Pero kung hindi natin yan gagamitin ng tama, pwedeng magamit din yan ng dyablo. Ito ang mga kumakatawan sa magnanakaw. Una, masamang impluensya tulad ni Satanas. Bubulong yan. Minsan lang naman. Grand Lotto Jackpot. 300 million. May nagtanong nga nun eh, Pastor, pwede ba yun? Tataya ako ngayon, pero yung ticket, yuhulog niya daw dito. Para pag nanalo, sa church. Kung hindi niya manihulog, hawak niya yun. Do you think pag nanalo siya, bibigay niya ng buo lahat yun? Base po sa survey, almost 75% or 80% ng nananalo sa loto, nauubos din ang napanalunan. Baka nga pag nanalo ka sa loto, makalimutan mo na ang church. Makalimutan mo na kasi laging ang church ang nagpapaalala na ang pag-asa na kay Kristo wala sa loto. Sino rin ang mga kumakatawan sa magnanakaw? Mga maling guro o leader. Kaya nga laging panalangin ni Pastor Archie sa umaga.
Bigyan tayo ng bukas na pandinig. Bigyan tayo ng malinaw na mata na makita natin ang mga totoong leader na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi yung prosperity gospel. Sumama kayo sa amin sa Feast of Harvest. Yayaman kayo rito dahil ang mga membro rito pinagyayaman. Kahit na may mga ginagawang kasalanan, okay lang. Yan, kasama ho yan, yung mga prosperity gospel. Pangatlo, anumang bagay na sumisira ng buhay ng tao. Maraming klase. Isa na ho dyan, pagkain. Ang pagkain, kailangan ho natin. Pero pag sobra o kulang, makasasama po sa atin. Ano naman po ang kumakatawan sa Panginoong Hesus? Sabi nga, ang mabuting pastol. Ang layunin niya ay magbigay ng buhay. At hindi lang basta buhay, kundi buhay na masaganang lubos. Kapatid, ano nga ba yung masaganang lubos? Ito ba yung hindi ka na maghihirap, hindi ka na mangungutang, lahat, dumating man si Judith, mababayaran mo. Tumaas man ng Meralco, mababayaran mo. Yun ba ang masaganang buhay? Ang ibig sabihin po niyan, buhay na may kapayapaan. Sabi kanina ni Sister Jean, di ba? Yan ang kasapatan. May kapayapaan ka. Kahit wala kang mali-maletang pera, makakatulog ka ng mahimbing. At paggising mo, sasalubong ang biyaya ng buhay na nagmumula sa Diyos. Isang araw po kasama ko po si Howie. Sinama ko siya sa trabaho sa Baguio. Sabi niya, Dad, dati ba naranasan niyo mag-jeep? Sabi ko, oo naman. Talagang puro jeep kami. Ang puro, kumbaga, tricycle, jeep, lakad. Pag malayo, bus. Sabi ko, bet mo naman naitanong. Sabi niya, parang wala kasi kung natatandaan na nag-jeep tayo. Ibig sabihin, lumaki siya na hindi niya natatandaan na nag-jeep kami. Kasi nung panahong yun, siyempre, may kumbaga, blines na po sila Mima, may sasakyan nun eh. Tapos, pag uuwi ho kami from Tandang Sora, ng Sabado ng gabi, kasi nga may church dito, nagtataxi kami. Bakit? Kasi may pagpapala din na ibinibigay. So, sabi ko, oo nga no. Pero sabi ko, hindi mo kailangan maranasan yung mga bagay na yon para masabi mo na kung ano ang katayuan mo ngayon, makontento ka. Kasi every time na dadaan ka sa terminal ng jeep, malakas ang ulan, nakasasakyan ka, talaga mapapa-thank you Lord ka. Bakit? Sila haba ng pila. Buti nga sa Marikina, may disiplina eh. Kasi sigurado ka makakauwi, pumila ka lang. Pero lumabas kayo ng Marikina, nako, kailangan malupit ang box out mo dyan bago ka makasakay. Ano pa po ang buhay na masaganang lubos? May pag-asa. At ang pag-asang yan nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, masaganang lubos, yung buhay na masaganang lubos, may layunin. Ano yung layunin natin? Makalakad tayo sa katuruan ng Diyos. At higit sa lahat, to make disciple. Kaya ako naniniwala ako, tama po na maging quality tayo bilang Kristiyano. Ako, bunga ho ako dito ng simbahan. 34 years. Hindi ho sinasabing lahat ho kayo na magiging pastor. Kasi may mga kanya-kanyang pagtawag ho tayo eh. Pero kung quality, matured Christian ka, alam mo ang pananampalataya mo, hindi ka ba magmumultiply? Hahayaan mo ba na tayo-tayo lang? Hindi po, darating ang time. Baka nga mamaya yung building, kaya hindi binibigay, kasi hindi pa tayo mapuno-puno dito eh. Importante po yun quality first. Sa pananampalataya, kasunod ho niyan yung bunga. Ano ho yung bunga? Make disciple. Hindi ho tayo dadami dito dahil yung anak ko, nagkaanak na. Nagkaapo na ako. Hindi ho yun ang pagdami. Pero isa ho yun. Pero dapat, labas tayo. Kaya nga sabi, di ba, yung nabanggit ni Pastor Archie, prayer niya rin, kung loloobin ni Lord, mag-start din siya mag-evangelize sa bus. Glory to God. Sa murang edad, naranasan po natin yan. Sa palengke, yan, kasama si Nanay Soli. Para kami nagrarally, may billboard. Ganyan kami noon, no? Proud na proud ako.
Jesus is Lord. Nung nakita ko na yung kaklase ko, biglang bumaba. Siyempre, binata eh. Kasi hindi ko naunawaan. Sama lang ako, sama. Pero ngayon, naunawaan ko na, hindi, kailangan nyo makilala si Kristo. Bakit? Kasi importante yung buhay eh. Dapat may buhay na walang hanggan. Mananatili lang ba sa iyo yung blessing, Lord? O isi-share mo din sa iba na hindi pa kumikilala sa Kanya? At ang huling ibig sabihin po ng buhay na masaganang lubos, tunay na kaligayahan. Cellphone ko, 3210, Nokia. Thank you, Lord. Bakit? At least nakakapag-text. Kailangan mo pa ba ng iPhone Pro Max? Pang ilan na ba yung iPhone? 17. Tapos yung Samsung, pang ilan? 26. Fully paid. Kaya pag nawala, iyak. Di ba minsan mararamdaman natin yun. Gusto ko nung ganun sasakyan. Pero ang importante, madala ka sa point A to point B. Pwede na yan. Oy, mag-11 years na yung sasakyan mo ah. May singaw na nga eh. Di mo pa papapalitan? Kung loloobin ni Lord sa tamang oras, sa tamang panahon niya. Pero kung ipipilit ko, wag na lang. Bakit? Baka mamaya pag ipinilit ko pa, hindi ka looban ni Lord na bigyan ka ng bagong sasakyan, baka kung ano pa mangyari sa'yo. May mga bagay na talagang hindi ho natin maunawaan. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, ang muling nabuhay na si Kristo ay namahala sa lahat. Sabi po sa verse 27, ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ipinailalim ng Ama ang lahat ng bagay kay Kristo. Ito ay tanda ng otoridad na ibinigay sa anak matapos ang kanyang tagumpay sa krus. Kaya nga pag nag-pray tayo, laging tinatapos natin ang ating panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pang-apat, ang muling nabuhay na Kristo ay maging lahat sa lahat. Verse 28, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Alam niyo po, ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa kaligtasan ng tao, kundi para sa panunumbalik o restoration ng kaayusan kung saan ang Diyos ang sentro ng lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Recap po tayo sa ating binasa, ang mensahe ng Panginoon sa aklat po ng 1 Corinto 15:20-28 ay ang ating tagumpay, ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang muling pagkabuhay. Tinuro sa atin dito na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagwagi laban sa bawat kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo nagtagumpay laban sa kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay namahala sa lahat. At pang-apat, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang maging lahat sa lahat. Purihin ang Panginoon. Ang tagumpay ni Kristo ay para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Habang nararanasan po natin ang Kanyang tagumpay sa buhay na ito, matutulungan natin ang iba na maranasan din ito. Kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo na may pag-asa sa tagumpay ni Kristo sa makasalanang mundo na ating ginagalawan. Ang tagumpay ni Kristo sa lahat ng bagay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na maaari tayong magtagumpay kahit sa mga hamon na kinakaharap natin habang tinutupad natin ang kanyang misyon. Ilang taon na lamang po mag-e-eleksyon na. Ang pag-asa ho natin na kay Kristo, hindi ho sa tao. Kasi ito yung panahon na minsan lagi nadidivide ho ang mga magkakapatiran eh. Parang wala mo ng piece of harvest dito
kay ganito ako, eto susuportahan ko. Hindi po. Nakakalungkot lang kasi nakikipagdebate pa tayo. Parang sinasabi natin, wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kung sino man ang mailagay diyan, niloob yan ng Lord. Ano tanging gagawin natin? Ngayon pa lang, pananalangin na natin. Pag-pray na natin, Lord, sa darating na eleksyon, panalangin po namin, italagan niyo po ang nararapat. Minsan, kaya ho nagiging ganyan ang gobyerno ho natin, kasi hindi ho natin inaalam kung ano yung nararapat. Ang inuuna natin, yung feelings natin. Feeling natin na ito, magaling to, binigyan ako nito eh. Ito, magaling to kasi nakikita ko to, social media, ang sipag niyan. Di po, ipag-pray ho natin, mingi tayo ng wisdom kay Lord. Dito po, hindi ho tayo nagtatakda kung sino ang iboboto. Ang itinuturo sa simbahan ho natin, makapamili ho tayo ng panuntunan ng ating Panginoon kung sino ang ating iboboto. May pag-asa pa po ang Pilipinas. Ako nananampalataya ako, may pag-asa pa ang Pilipinas. At dalangin ko, sana ma-experience ko yon sa buhay ko dito. Kung hindi man, edi sa next generation, ma-experience nyo yan. Pagkakaloob ng ating Diyos yan. Abi nga, ang tagumpay ng lahat ng bagay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na maaari tayong magtagumpay kahit sa mga hamon na hinaharap natin habang tinutupad natin ang kanyang misyon. Naway hindi tayo panghinaan ng loob kahit pa makatanggap tayo ng pagtanggi o pag-uusig ng iba habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Dahil ang mensaheng dala natin ay ang kapangyarihan at tagumpay ni Kristo na bumabago ng buhay. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa sa amin sa kahalagahan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin na nakapakinig ng mga salita mo at mensahe mo, manatili ito sa aming mga puso't isipan at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran at matupad namin ang layunin mo sa aming buhay upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pag-asa sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Panalangin po natin mga ikapo, pati mga tithes and offering. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, po namin kayo pinapasalamatan, Panginoon, may kami ng tawad, Panginoon, sa lahat po namin mga nagawang kasalanan sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas po namin ang mga tithes and offering sa inyo, Panginoon. May mga handog, Panginoon, na nawa po ito yung magamit sa ikalalago at tatatag ng iglesyang ito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang mga kapatirang dumadaras sa ng financial problems, O God, na kayo po ay tumugon sa kanilang pangailangan. Nawa, Panginoon, ay provide niyo po ang kanilang mga pangailangan sa kanilang mga buhay, O God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga mga kapatiran namin naghahanap ng trabaho, na kayo po ang kumilos sa kanila upang mahanap nila ang kanilang trabaho at makatanggap sa kanilang ina-applyan, O God. At ganoon din, Panginoon, tinataas din po namin ang mga naghahanap buhay, Panginoon, o mga may plano pumasok sa business world, O God, na kayo po ang magpalagot, magparabi ng kanilang teritoryo, magpalago ng kanilang negosyo, magpalakas ng kanilang negosyo. At sa aming mga kapatid na pinagpapala, kami mga pinagpapala sa mga oras na ito, gamitin niyo po kami, Panginoon, upang maging daluyan ng inyong pagpapala sa ibang mga kapatid namin ng nangangailangan, O God. Panginoon, ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon naman po, batiin natin ang may mga kaarawan. Happy birthday po sa June 30, Sister Maribel Reybuenan. July 2, Brother Chito Dumagit. July 4, Brother Raj de los Reyes and Bon Louis Bautista. Sa mga may anniversary po, kung wala na po lahat po ng natawag, ay inaanyayahan po natin dito sa harapan para po maipag-pray po natin. Sige po. Kung wala na po, pag-pray po natin sila. Ama, salamat po sa mga may kaarawan. Salamat po, Ama, sa kanilang buhay, O Diyos, sa kanilang mga businesses. Patuloy na pagpapala, O Diyos. You will bless them, O God. You will enlarge their territories. Keep us away from harm, and you will answer their prayers, O Lord. Salamat po, Ikaw ang Diyos ng kasapatan sa kanilang mga buhay, Ama, at patuloy na magandang kalusugan, Ama, sa kanilang buhay at patuloy na mapagpala, Ama. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga activities po natin sa Sunday Bible study, nagaganapin mo muli sa next week, O God. Sa Bible study, Sister Linda Bilog, sa presider, Brother Greg Melendez, tithes and offering, Sister Linda Soriano, flower bringer, De Los Reyes family. Sa mga element bearer po, si Brother Greg Melendez, Brother Boy de los Reyes, Brother Larry Mendoza, Brother Jeff Jimenez, Brother Jimmy de la Rosa, Brother Neil Radovan, Brother David Melendez, and Brother Kim de los Reyes. Sa Youth Fellowship po, tawagin ko naman po si Brother Francis sa announcement. Thank you po, Tita Lenny. So, hello po ulit. Ako po si Francis, ang youth leader po ng church po natin ngayon. And ngayon po, inanyayahan ko po lahat ng youth natin, 13 pataas. Meron po tayong youth fellowship dito po sa conference room, 12 p.m. onwards. Ang pinaka-latest po is 2 p.m. So, sabay-sabay naman po kaming uuwi niyan. And siguro po in-invite ko na din kung young professional na po kayo, pwede din po kayo mag-join kung gusto po ninyo. And we will walk po sa pagiging student or sons and daughters sa parents nyo and everything na role nyo po ngayon, and also a follower of Jesus Christ. Ayan. So, every event po ng youth, inaanyayahan ko po kayo kung meron din po kayong mga anak na gusto nyo pong makasama dito sa church po natin, pwede nyo po isali sa amin para din po makasama po natin sila dito sa bahay-sambahan. And habang nandito na po ako, grab ko po ulit ang opportunity kung nagnanais po kayo na meron po kayong ministry na gustong salihan, meron po kayong talent, and kung wala man po, meron po kayong interest, yan po, inanyahan pa rin po namin kayo na sumali po sa mga ministry po natin dito sa bahay-sambahan. Meron pong binigay si Lord sa atin ng mga talents and gifts.
ang gusto po niya ay maging faithful po tayo doon at maging fruitful po sa pinagkaloob niya po sa atin. So kung kinakausap po kayo ni Lord, sinasabi niya na tinatawag niya kayo na mag-serve dito sa ating bahay-sambahan, all we have to do is to say yes and to respond to Him. So andito naman po ang ating music ministry, ang media ministry, ang dance ministry. Sasamahan po nila kayo mag-train and mag-grow sa inyong faith and also sa inyong talent. And for the next announcement po, tapusin ko na po. Meron po tayong Bible study every Wednesday po yan, 7 o'clock sa ating Facebook page. So kung galing po kayo sa trabaho, buksan nyo lang po yung phone ninyo. Mag-tune in po tayo dito sa live po natin. Maganda po na midweek meron po tayong catch up with the Lord. Matuto po tayo from someone na may alam po sa Bible, na mas marami pong alam sa atin. And ayan po, sa Facebook page lang po natin yan. Bisitahin nyo lang po ang Feast of Harvest Christian Ministry. And prayer meeting po, every day po yan, 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. So, ito pong prayer meeting, meron po silang GC sa Facebook. So, kung gusto nyo pong sumali sa prayer, meron po kayong prayer request. Pwede nyo pong kausapin si Tita Emmy, si Tito Greg, si Pastor Archie, si Pastor Melvin, para po may add po kayo dito or maipanalangin po yung mga gusto nyo pong prayers. And yun lamang po. So, kung may iba pa pong announcement and closing prayer, tiyatawagan ko na po si Pastor Melvin. Amen po rin ang Panginoon. Alam niyo po, sa church po natin, marami pong ministry. Kaya po inimbitahan ng bawat isa, hindi lamang po yung mga nakikita nyong tumutugtog, umaawit, o nagsasalita dito sa harapan. Marami po, katulad po sa men's ministry, ang women's ministry, children's ministry, as in marami po yan. So, kung kayo po ay tinatawag na ni Lord, wag na po tayo magpatumpig-tumpig pa. At ito na ang tamang panahon para maglingkod sa ating Diyos. At paalala po sa mga board of elders and ministry heads, sa paparating po na linggo, meron po tayong meeting in behalf of Pastor Archie, kasi po kailangan i-report din po niya yung pagpunta niya po sa Batangas kasi nag-ocular po ang ating mahal na pastor. Sabi nga po ni Pastor last Sunday, kung loloobin ni Lord na ang ating 35th anniversary ay sa labas ho ng simbahan. Hindi niya ho sinasabing sure na, kaya nga ipag-pray din ho natin. Siyempre, para loobin ni Lord yan, dapat kumilos din ho tayo. Kaya nga si Pastor nagpunta ng Batangas at nag-check na kung saang resort tayo. Kaya sama-sama po nating ipanalangin din yan at yung kaligtasan sa pag-uwi po ni Pastor Archie. Sige po, kung wala na po iba pang announcement, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, sa oras na nagdaan, na muli naging matagumpay po, Panginoon, ang inyong gawain dahil sa inyong habag at grasya sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na patuloy, Lord, na aming panalangin, patnubay at gabay ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga mensahe mo at aral na aming natanggap ngayon, ito ay aming malakaran at makita sa aming buhay. Patuloy, Lord, na aming panalangin sa buong linggong paparating, patuloy bigyan niyo po ng bakod ng pag-iingat ang bawat isa sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa aming mga trabaho at higit sa lahat sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan at kakayahan at abilidad upang patuloy po naming magawa ang mga tungkuling ito sa inyong banal na harapan. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy din po naming panalangin, bigyan niyo po kami ng bakod ng pag-iingat sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, saan man po kami tutungo o sa aming pag-uwi. Gayon din po, Panginoon, ang pagbiyahe po nila Pastor Archie sa po ng kanyang mga kasama na manggagaling ng Batangas, pag-uwi po nila tomorrow. Ingatan niyo po sila at pagkalinisin ang aming mga daraanan at ilayo sa anumang mga kapamakan. Maging ang mga sasakyan at mga taong makakahalubilo namin sa lansangan, Panginoon, ingatan niyo rin po sila sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, ang lagi po naming panalangin na sa mga oras, araw, linggo, buwan at taon pa na darating sa aming buhay, patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Anuman po, Panginoon, ang meron kami
Nakakaluwag man o nasa kagipitan man, purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang aming kasapatan. Patuloy, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagmahal. Paano niyo po kami minahal sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Gayon din po namin itong maipapamahagi sa aming mga mahal sa buhay at higit sa lahat sa mga hindi pa kumikilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dalangin din po namin, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil alam po namin, Panginoon, anuman ang merong kami, material na bagay, karunungan, katalinuhan, kalakasan, posisyon sa trabaho, maging sa simbahan, lahat ng ito, Panginoon, ay nagmula sa iyo at ipinagkakatiwala niyo lamang po ito sa amin. Kaya, Lord, wala po kami may pagmamalaki sa inyong banal na harapan. Patuloy, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpatawad, gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ni Jesus. Alisin niyo po ang galit sa amin at maunawaan namin, Lord, na ako rin po ay isang makasalanan na pinatawad mo sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Kaya, Lord, sa aming linggong paparating, patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po ito sa aming buhay, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, awitan po natin ulit ang ating Panginoon.
umaga po sa ating lahat. God bless us all. See you next Sunday.